pa, pa-bonus pa natin. Ang sabi ni Remulla, iniingatan ka daw ng mga Diskaya. Assessment ko, personally, sa nakita ko, kay Curly Diskaya, hustler siya talaga. It looks like Senator Bongo is being protected for a conflict of interest. Ito ang pahayag ni Ombudsman Diba? Kala mo, liligtas kayo, ha? Crispin Remulla matapos bawiin ang Kaya si Diskaya, itong si Curly Diskaya ho, mga bossing, ang ano lang yan, ang natatandaan yan, 2022 hanggang 2025 lang ho eh. No? Iniiwas ho, si Bongo, iniiwas ang dating Pangulong Duterte. Naalala niyo yun? mag-asawang kontratista na sina Pacifico at Sara Diskaya ang kanilang kooperasyon sa Independent Commission for Infrastructure. Sabi ni Romel Balano, Heres, Bongbong, nakita din ng DOH ang mga ghost health center ni Bongo. Naku, yari ka talaga, Bongo. Na nag-iimbestiga sa mga anomalyang flood control projects. Sabi ni Remulla, tila umiiwas ang Diskaya na isiwalat ang ugnayan nila sa construction firm na CLTG Builders na pagmamayari umano ng Parang konektado pa yan, dalawa na yan. Sabi nga ni dating Senador Trillanes, yung permit daw nung kay Bongo is letrang B lang daw ho. No? Kaya sila collaboration, nakipag-joint ng venture doon sa AAA na permit, which is mga Diskaya. Sabi ni Esing Mariano, gagdi si Bongo no? Parang mas gusto nilang makulong na lang ng mga Diskaya kaysa mabuhay ng hinahabol ng mga kinanta nila. ama ni Senator Bongo na si Desiderio Elgo. Yung CLTG Builders, yun ang isang contractor. It stands for Christopher Lawrence Tesoro Go. Yan po ay kumpanya Pala talaga, tapos iiwas pa ni Christopher Lawrence Tesoro Go na may kinalaman siya doon. na kundi kapatid niya, tatay niya, na nakipag-joint venture sa mga Diskaya. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism noong 2018, kasama ang CLTG Builders sa top 10 contractors ng Davao City mula 2010 hanggang 2017. 90% daw yung mga proyekto punta nila, kopo nila Lumabas din sa pagsisiyasat ng PCIJ na umabot sa halos 1.85 billion pesos ang halaga ng mga proyektong iginawad sa kumpanya sa panahong iyon. Bukod pa ito sa nasa 2.7 billion pesos na halaga ng mga proyektong nakuha ng CLTG sa joint ventures ito sa 4 na kontratista, kabilang ang St. Gerard Construction na mag-asawang Diskaya at Alfredo Builders na pagmamayari naman ng half-brother ni Senator Go na si Alfredo Go. Nabanggit din sa ulat ng PCIJ na kabilang ang CLTG sa may pinakamaraming delayed project sa rehiyon ng Davao. Grabe delayed pa. Yun yung sinasabi ni dating Senador Trillanes na bayad na pero hindi tapos. Pero paliwanag noon ng kumpanya na antala ang ilang proyekto dahil sa issue ng right-of-way at kakulangan sa mga assessor. Una nang tinawag ni Senador Go na malisyoso ang ulat pero nanindigan ng PCIJ Pero simula pa lang bawal na yan sa kanilang findings. Yung talagang first family, di ba? Ngayong Webes, muling iginiit ni Go ang mga nauna niyang pahayag na hindi niya kilala ang mag-asawang Diskaya, wala siyang kinalaman sa mga negosyo Itinanggi niya pala dati mga ito. Tapos yung CLTG na Christopher Lawrence Tesoro Go, ka-joint venture nila ang mga Diskaya. ng kanyang mga kamag-anak at bukas siya sa anumang investigasyon. In fact, nung hearing, nung mga nakarambuan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Pero bawal pa din. Yan nga yung sinasabi ni Christine Gomez. Conflict of interest. Diba? Hindi pwedeng papaniwalain mo yung mamamayang Pilipino na wala naman po ako kinalaman dyan Na hindi po ako nakikialam dyan. No? Mahirap papaniwalain yung mamamayang Pilipino sa sitwasyon mo, Bongo. Napapakinabangan na ba? Yes. Gaya ng binanggit niya noong Setyembre 1, sinabi ni Go na susuportahan niya ang pagpapanagot sa sinumang sangkot sa mga anomalyang proyekto kahit pa kamag-anak niya. Kung kamag-anak ko kasama dyan, nag-joint venture sila. Noong 2017, umatras na nga
Hindi, panagutin natin. Huwag niyo po Mukha ipapak. Ano kaya kapag kayong sumablay o talagang may nakitang sablay doon sa tatay niya, ipapakulong kaya ni Bongo? Kasi papanagutin daw. kahit sa akin, ang dumi, para kayo ang pumuti. Samantala, nilinaw Ang hilig nila sa ganun, ano? Kukulayan po nila kami. Meron silang ano, puputikan po nila kami para sila po yung pumuti. Paulit-ulit si Bongo sa ganun. ng Justice Department Ang gustong sabihin, puro paninira lang lahat sa kanya. na protected witnesses pa rin ang mag-asawang Diskaya kahit hindi na sila nakikipagtulungan sa ICI. Sabi ni Addictus Rex, justification with paawa effects. Si Bongo, naku, babanatan ka pa nga ni Bongo ng ano eh. Isang simpleng ano lang po ako, Senador, isang simpleng mamamayan lang po ako. No? Biglang banat yan. Probinsyanong tao lang po ako, gaganon bigla yan. Wala pa rin umanong indikasyon na ayaw na makipagtulungan sa DOJ ng mga Diskaya. Remember, the protection was provided to them as a consequence of the ongoing legislative inquiry sa Senate and sa House. May panganib daw sa buhay nila, so kailangan bigyan mo ng proteksyon dahil sa kung ano't ano man ang mangyari dyan sa mga Kung sakali man na may panganib ang buhay ng mga Diskaya, tingin ko ang mga babanat dyan is yung mga posible pa nilang mga mapangalanan. tao na yan. Pananagutan pa rin ang pamahalaan yan eh. Binigyang diin ni Panulyon na wala sa posisyon na mag-asawa na magdikta ng mga kondisyon sa pagsisiyasat ng DOJ sa kanilang hiling na magpasailalim sa Witness Protection Program. Pero bago tayo matapos, sino kaya yung yung sinasabi ni Montulfo na 120 million daw ho yung naging kasunduan sa mga Diskaya para ipagtanggol sila sa Senate Blue Ribbon Committee. Huwag nyo na isipin si Marcoleta kasi sabi ni Ramon Tulfo, hindi naman daw ho si Marcoleta yon, no? Hindi. Ewan ko. Anyway, mga kababayan, tigil na natin ito. Mamayang gabi ho, mga kababayan, magsama-sama ulit tayo. Bahala kayo kung ganyan ang isipin nyo. Basta ako pinagtatanggol ko si Marcoleta na hindi siya yun. Ha? Bahala na kayo umisip kung si Marcoleta iniisip nyo. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat, mga Boss Chief Amos.